si Go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, dahil nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School. For grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No? So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. Ito yung kanyang school records. Next is will be the, in-attach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga, i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, interestingly, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese at tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. So I just want to put this on record and show to the committee because as we go along, ang dami hong nagpo-provide ng information Kasi nga lumalabas yung totoong identification at gusto ho namin din magamit. Sayang naman itong mga pieces of evidence. Gusto ho namin magamit para lalong tumibay yung kaso na ifina-file po ng ating Solicitor General. We will be happy to receive these documents, Honorable Senator, and we will consider the same together with the team, together with the Honorable Solicitor General on the deliberation on the filing of a co-warrant. Tila makalaglag pa nga ang mga revelasyong lumutang sa pagdinig ng Senado sa patuloy na pag-iimbestiga sa tunay na pagkatao ni Bambantarlac Mayor Alice Goo. Pinatotohanan kasi ng alkalde ang hindi niya pagsipot sa pagdinig sa Senado. Dahil dyan ay pinatotohanan rin ng mga senador ang paghiling na iparesto ang naturang mayora. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Maraming tanong pero walang sagot dahil walang Mayor Alice Goo na humarap sa pagdinig kahapon sa Senate Committee on Women and Children. Ang dahilan niya ay problema sa physical at mental health na pinagdududahan ng ilang senador. Wala kasing kalakip na medical certificate ang ipinadalang letter of explanation ng alkalde sa Senado. Tunay na may mental health condition. I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health at hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Para malaman kung totoo nga ba ang paliwanag ng mayora, gusto ng mga senador na magpapunta ng isang government doctor sa kanya para i-check ang kanyang mental health. Brittle, but it is not broken. Sisingilin ka. Sinisingil ng sambayanan si Mayor Guo. Nakadismaya dahil pang-apat na hearing na natin to, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon. Dahil dito ay agad na inaprubahan ni Senator Risa Ontiveros ang mungkahi ng mga kapwa-senador na i-cite in contempt na si Mayor Alice Goo at 7 iba pa na idinadawit sa illegal na pogo operation sa bansa. At kung lumabas na ang warrant mula sa Senado ay magkakaroon na umano ng dahilan ng Bureau of Immigration na mag-issue ng whole departure order para mapigilan silang makalabas ng bansa. Ayon naman sa BI, naka-alerto na raw ang mga airport at pantalan sakaling umalis ng bansa si Mayor Alice Goo. Bukod dito ay humarap rin sa pagdinig ang kinatawa ng National Bureau of Investigation o NBI. Muli nilang iginiit na iisang tao lang umano ang nakilala nating si Mayor Alice Goo at ang Chinese na si Go Huaping base sa kanilang fingerprint analysis. Patuloy namang hinahanap ng NBI ang isa pang Alice Leal Goo na kapangalan at ka-birthday ng alkalde pero hindi niya kamukha. Bukod dyan, nadiskubre rin ng NBI na pati ang kapatid ng alkalde na si Sheila Leal Goo meron ding kapangalan na lumutang naman sa Senado. At ang nakapagtataka ay ka-address pa niya ang isa pang Alice Leal Goo. Tunay nga raw nakakaduda. Samantala narito naman ang iba pang revelasyon sa dokumentong nakalap ni Senator Win Gatchalian. Napatunayang hindi totoo ang sinasabi ni Mayor Alice Goo na homeschooling siya. Pareho raw pala kasi ang pinasukang eskwelahan noon ni Mayor Alice Goo at ni Senator Win Gatchalian mula grade 1 hanggang grade 3. I just want to be educated on the process because as we go along,
kami ni Senator Risa, we get a lot of tips and information, no? Especially when the real identity of Alice Guo came out, no? Si Guo Huaping. Kaya mayroong mga tips na lumabas sa amin at papakita ko ito baka makatulong rin sa inyo. Apparently, si Guo Huaping or si Alice Guo hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, dahil nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No? So hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? And ito yung kanyang school records. Next will be the in-attach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, interestingly, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese at tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. No? So I just want to put this on record and show to the committee because as we go along, ang dami hong nagpo-provide ng information eh. Kasi nga lumalabas yung totoong identification niya at gusto ho namin din magamit. Sayang naman itong mga pieces of evidence. Gusto ho namin magamit para lalong tumibay yung kaso na ifina-file po ng ating Solicitor General. Any comment to that? We will be happy to receive these documents, Honorable Senator, and we will consider the same together with the team, together with the Honorable Solicitor General on the deliberation on the filing of a quo warranto. Honorable Senator. Thank you, ASEC Kundangan. I'll just jump to another, with your permission, Madam Chair. I'll take advantage of the presence of the Chairman of PAGCOR, who's here with us since 10 a.m. So thank you very much for staying, Chairman. Chairman, naririnig niyo naman yung discussion kanina pa, no? At narinig rin namin yung position ninyo sa media about legitimate Pogo, illegitimate Pogo, but naririnig nyo rin dito yung discussion namin tungkol sa Pogo at yung krimen, no? At kaya ho kami ng mga senador, kasama kami ni Senator Risa, ang position namin ibad na, no? Dahil nga for the last since 2022, 6 na raid na yung naisagawa ng gobyerno. Almost 6,000 na ang na-deport, no? This is in the last 2 years. At ito lang yung mga nahanap lang natin, no? So Mr. Chairman, anong gagawin natin, no? At hindi natatapos to at may mga tao katulad ni Mayor Jing na naapektuhan. Narinig niyo naman yung kanyang testimony kanina. Narinig niyo rin nakita niyo yung picture about the torture. Anong gagawin natin ngayon dahil hindi natatapos to? And even during the first hearing, I remember nung nagkaroon ng hearing ang good chairperson natin about that raid in Clark. Narinig ko ang position ng PAGCOR is strong regulation, improvement. But after 2 years, nandito ulit tayo. Before we go to PAGCOR, for clarity, I wish to reiterate the persons cited in contempt and the persons to be issued subpoena. So the persons cited in contempt are Alice Guo or Guo Huaping, Nancy J. Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yilin, Seaman L. Guo, Jian Zhong Guo, Wesley Guo, and Sheila Guo. The chair of this committee is ordering the arrest of the person cited in contempt to be submitted to the SP for his signature. Additionally, the persons to be issued subpoena are Jamie Lynn S. Cruz, Roderick Paul B. Pujante, Juan Miguel Alpas, Catherine Cassandra Ong, Alberto Rodulfo A.R. de la Serna, Jonathan Mendoza, Ronelyn B. Baterna, Michael Bryce B. Mascarenas, Stephanie B. Mascarenas, Rodrigo A. Banda, Jing Gu, Xiang Tan, Daniel Salcedo Jr., Chona A. Alejandre, and Duan Ren Wu. Once more for the record, Sen. Nancy. Yes, I second the motion, Madam Chair. Thank you, Sen. Nancy, for the seconding and hearing no objection. Once more for the record, I so rule. Okay. So, salamat. And moving now to PAGCOR, Chairperson Tenco, please. Sir, I wish to go straight to the point.
In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official, who lobbied on behalf of illegal POGOs. So, Chair, on September 12, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to PAGCOR an application for internet gaming license. And I'll flash the application now. Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023 tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Doon ay humihingi po siya ng appointment sa akin. So, nung pong ika-26 ng Hulyo 2023 din, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa Ermita pa kami. Siya po'y nabigyan ng appointment at siya po ay dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon na sa aking tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Siya po ang head ng OGLD. Dumating po si dating Secretary Harry Roque, kasama po ang isang babae. At ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. At sa kanya pong pagpapakilala sa amin, ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Binibining Cassandra Leong. At ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So, tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At yun daw po, 6 na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa PAGCOR. At bukod daw po doon, sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa PAGCOR, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw na mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So, ang kwento po niya, buwanan po, ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa PAGCOR. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Himigit kumulang po yun sa $500,000 US dollars. So, sabi ni Cassandra, sa aking naalala, Chairman, ang totoo po, habang tayo ay nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng PAGCOR para po yung arrears na himigit kumulang sa $500,000 US dollars ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, bakit ka nagtiwala kay Ginoong Dennis Cunanan at hindi ka nalang nagbabayad ng diretsyo sa Land Bank of the Philippines account ng PAGCOR? Ang sabi po niya ay si Ginoong Cunanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya ng kumpanyang kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa Land Bank ng portion lamang ng $500,000. Bukod po doon, hinihiling po nila, dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura nung Hulyo, mag-i-expire po yung lisensyang in-issue nung nakaraang board ng PAGCOR sometime po ng October 2023,
dahilan sa kami ay nagbigay ng panibagong mga panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, Opo. sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong, Opo. at yung Oktubre na mag-e-expire yung lisensya nung inilalakad niyang POGO, nag-follow up ba si dating Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At liliwanagin ko din, si Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya pre-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Dahil po, Hindi pa po nagfa-follow hindi up pa po, noon. dahil nung Pero September po, nag-follow up eventually? ang sabi ko po doon sa pulong, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag-a-apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil So, ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya, halimbawa kay Attorney Jessa? ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Pagkatapos naman po, sabi ko, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga licensees ng PAGCOR. Nakapag-file po sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, noon ding hapon na yon, pina-check ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa Land Bank sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip ng himigit kumulang mga 203,000 US dollars. So So ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan? hindi po. Hindi pa? Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jessa ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa Land Bank. So para po ma-validate yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila'y nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawan na silang nagbabayad doon sa Land Bank. Doon Excuse po ang me, account. Chair. Yes, Opo. sir. Sen. Madam Nancy. Chair, but yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo. So, nung hapon nga po, sabi ko kay Attorney Jessa, pag alis na po nila, pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing magdideposito sila. So, nung hapon din yun po, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng PAGCOR at ito po ay nagkakahalagang 203,000. In short, Senator Binay, hindi po yung kabuuang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil nga naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si Attorney Harry Roque at nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. At doon po, nakita na nung panahon ng nakarang administrasyon ng PAGCOR, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 metro kwadrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila, na natanggap po namin noong September 2023, 9,000 metro kwadrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa So, original. 3 beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng PAGCOR nung panahon po nung nakarang administrasyon. So, doon po, prinoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil naghihigpit na po kami. After doon po, diretso na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang si Yes, Attorney Fernandez po ang aking pasagutin dahil
sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Madam Attorney. Chair. Before Attorney Siguro Jessa, just, Nancy. to reiterate, Opo. after ho nung meeting na yon, never niyo na ho nakausap Hindi si- po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po Sinamahan po niya. Maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just, ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag-a-apply sila ng lisensya, siya daw po ay inadvisean ng kanyang abogado at ng PAGCOR na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat nung panahon po na yon, noong 2020, kung di ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya ay 19 na taong gulang lamang. Teenager. At So, sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Cunanan na lang ang maging authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa PAGCOR. Yun po ang ano niya. So, kung pahintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Si Attorney Jessa po, na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka-text, nakakapag-ugnayan kay Attorney Roque. So with your permission po, Yes, salamat, Chair. So, Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan ni dating Secretary Roque or ilang beses po siya pumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong noong July 2023? Ma'am, sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then isang beses din po, nag-message po siya na ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing at it will be filed in 3 weeks latest. Thanks and FYI. Then, 2 beses po natawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Yun lang. So, lahat-lahat po, Attorney Jessa, may isang text si dating Sec Roque, may 5 tawag na nakapag-usap kayo, plus 2 tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, 9 na beses siya, si dating Sec Roque, nag-follow up sa inyo. 6 lang po, ma'am. Bali, 6. tatlong nasagot, 2 hindi po nasagot. And then, nung May 14, 2024 po, in-inform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng reason para po hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So, 6 in total yung pag-follow up niya. Medyo marami pa rin. Usually, 3. Ano na yun par for the course na, pero doble pa doon, 6. So, Attorney Jessa, so ito po, na-load na po namin yung itong slide na ito. Ito po yung naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito mga 3 level sa ilalim ng presidenteng si Julian Linsangan III. May kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Yes, before you answer, gusto ko lang itanong, Jessa, nung Nancy. in-inform nyo through text, may sagot ba? Through phone call po yun. Ang sabi niya lang po, ganun ba, i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So and then walang face-to-face meeting. And on record, wala namang, hindi siya nagsabi na dapat bigyan nyo ng permit, walang ganung demand. As for me, ma'am, wala po talaga. Lagi lang po siyang please or thank you, ganun lang naman po. sa akin din po, Yes, ganun, Chair Senator Bengo. Binay. Hindi po siya naman namamwersa, nakikiusap po siya. At very light po naman ang mga conversation namin. Sabi nga niya, ulitin ko, sinamahan ko ito, aggrieved party daw nga. So wala akong scenario na ng braso siya. Wala po, liniliwanag ko po yun sa harapan. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank you, Sen. Nancy. Salamat, Chair. Yes, Jinggoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado. Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan si abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. At doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay.
Thank you. Mr. Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niyo ba? Hindi ko po kilala. Nababasa ko lang po nung araw. Just to give you an additional information, this person, itong Dennis Cunanan, itong pangalan to rings a bell to me. Dahil he was a former deputy director of TLRC, Technology and Livelihood Resource Center, no? And he was also involved during the investigation of the pork barrel here in the Senate. And he was convicted. 3 TLRC executives get 26 years for this pork scam. So itong taong ito ay convicted felon. All right, just to give you an additional information. Salamat, Sen. Jinggoy. So, mabalik lang dito sa slide na ito. No? So, malinaw po, nakalagay sa legal ng Lucky South 99, si Attorney Harry Roque. So, tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I confirm po na pinasa po nila yung Confirm. document. Salamat po. Kasi kung tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off record na iyon. At just to confirm, no, sa interaction niyo po, ang pagpresenta niya at pagkaintindi niyo, abogado talaga ng pogo na ito, si dating Sec. Harry Roque. Yes, ma'am. Alright, thank you very much, Attorney. At this point po, Chair and colleagues, I'd like to move a bit to the Bamban Pogo. So, backtrack ng konti ito naman sa Bamban. Kasi po, when PAOK raided the Bamban Pogo Hub, they found documents from other Pogos. Pogos that PAGCOR had already declared illegal. One of these Pogos is Brick Hearts Technologies, Inc. Okay? Can you confirm po that Brick Hearts is a Pogo that PAGCOR had declared illegal? I confirm, ma'am, that Brick Hearts Technology po is a former service provider of that was given accreditation by PAGCOR, and it was already canceled po. So, kanselado na yung original na lisensya nitong Brick Hearts Technologies, Inc. And yet, nakita po ang mga internal documents nila sa Bamban nung niread ito ng PAOK. Can you surmise why? I think, ma'am, it's possible po that when the accreditation of this company was canceled, they transferred from the original location in Cavite to another location po, which will cuddle them or allow them to operate pa rin continuously po, even without the proper accreditation po. So even without the proper accreditation, from the proper issuing authority ang PAGCOR, tutuloy pa rin nila yung dineclare ng illegal or binawian na ng lisensyang Pogo operations, Chair. Opo, Senator Risa, gusto ko pong ipagbigay alam. Noong po kasing nag-assume ako ng chairmanship at pagiging CEO ng PAGCOR, meron pong 278 may lisensya, 298 ang nag-grant po na lisensya noong nakarang administrasyon ng PAGCOR. At ang tunay pong inakala ko, ang problema lang po ng mga kumpanyang yon ay yung revenue shaving, yung hindi po pagdideklara ng tamang kita. Yun po ang tunay na unang pagkakaintindi ko at pagkakaalam ko. Kaya po, kaagad kong tinawag lahat po yung 298 licensees. At for the first time po, naganap daw yun sa PAGCOR, kung saan lahat sila ay nag-attend. At sinabi ko po sa kanila na sa aking panunungkulan, hindi na ako papayag na hindi nila dinideklara ang tamang pagbayad ng buwis sa PAGCOR. At doon po, nangako po ang lahat ng yon na sila'y magbabayad na po ng tamang buwis. At sa katunayan, meron pong mahigit 20% ang tinaas nung panahon na yon, nung late 2022, meron pong halos 30% ang itinaas ng kita na tinanggap po na buwis ng PAGCOR mula do sa 298 licenses na yon. So, sa katotohanan, inakala ko po na matagumpay na rin ang aking at pagpasok ng taon, ang usapan pa namin ng lahat ng 298 na yon, magdadagdag na naman sila ng bayad ng buwis dahil alam nilang mahigpit na tayo.
Chair, if I may, babalikan po natin iyan mamaya kaunti. Importante yung kung paano nyo hinandle yung 298 na license mula pa nung nakaraang administrasyon. Pero sabi nyo nga, akala nyo yung shaving lang ng revenues ang problema. Tama po kayo, may ibang problema po talaga. Yan yung gusto kong sundan muna ngayon based on our earlier questioning. Kaya ko po itinatanong kanina yung Brick Hearts Technologies Inc. na dating service provider pero lumipat na lang sa ibang location. Kasi we dug deeper into Brick Hearts and we looked at its incorporators. Sa 7 incorporators, 4 ay mula sa Davao. Pero ang talagang interest ko dito ay si itong taong Gerald T. Cruz. Lumitaw na po ba siya sa investigasyon ng PAGCOR, si Gerald Cruz? Attorney Jessa? Hindi pa po. Hindi pa. Alright. So, i-share ko yung aming natutunan so far kay Mr. Cruz at yung mga kasosyo niya. Tingnan niyo po itong ifa-flash ko ngayon saan connected si Mr. Cruz. He is also connected to Pharmaly Biological. Kasama si ito na, oh my God kami, kasama si Huang Tzuyen na sangkot sa isang malaking money laundering case sa Taiwan at kasama si Alan Lim. Para sa hindi po nakakaalala, si Alan Lim ay si Lin Wei Song. Konektado sa usapin din na link din sa pag-aangkat ng shabu sa bansa. Have these connections been noted by PAGCOR between Mr. Cruz and Mr. Huang and Mr. Lim? At lumitaw na po ba yung koneksyon, na-note nyo na po ba yung koneksyon ni Mr. Cruz sa Pharmaly Biological? One of these days po, may nanghingi po sa amin ng information about Mr. Gerald Cruz, and we noted po na involved nga daw po itong personality na ito sa Pharmaly issue, and naka-note na po sa amin yung kanyang pangalan po. At salamat talaga kay dating Senador Dick Gordon because this is material retrieved from the Blue Ribbon investigation ng Senado in a previous Congress. Sino po yung humingi ng impormasyon sa PAGCOR tungkol dito kay Mr. Cruz? I think, ma'am, it's also this committee po. All right, thank you very much. But wait, there's more. Mr. Cruz is also involved in Fullwin Corporation. Kung pamilyar ang pangalan sa pandinig ninyo, ito'y dahil ang presidente nitong Fullwin ay si Michael Yang. In fact, ang Seanway Technologies Inc. na sinasabing pagmamay-ari ni Mr. Yang ay pangalan ng email address ng Brick Hearts. So, sounds familiar? Earlier sa Bamban investigation natin, may magkakaparehong email addresses. Dito rin. Ang Brick Hearts at ang Seanway Technologies Inc. parehong email address. So, malinaw pa sa sikat ng araw, through Gerald Cruz, who is the link between the Pogo in Bamban ni Alice Guo and Michael Yang, and through the email address, Brickhearts at Seanway, yes, Michael Yang may be involved in these criminal operations na iniimbestiga natin sa Pogo. Hindi po ba si Michael Yang ay malapit din na kaibigan nitong si Alan Lim? Lumabas na po ba ito sa investigasyon ng PAGCOR? Yes po. Nakita na po namin ito nung previously iniimbestigahan po yung Pharmaly po. Alright, so nakita na rin po ng PAGCOR iyan sa earlier Pharmaly investigation. At si Michael Yang at si Alan Lim ay malapit sa nakaraang administrasyon. Tama po ba? Would PAGCOR have a comment on that? We don't have sufficient knowledge po about it. Alright, so PAGCOR doesn't have sufficient knowledge pero pinapakita ng komite itong photograph na ito. At tila, siya din mismo, si Gerald Cruz, ay malapit sa nakaraang presidente. Ito naman yung photo na maipapakita ng komite. Sa inyo pong investigations sa PAGCOR, nahagip nyo po ba ang koneksyon ng mga personalities na ito? Pakita ko po yung web ng Pharmaly Brick Hearts. So nakita nyo na rin po ba ng PAGCOR itong mga koneksyong ito ng mga individual na ito at mga kumpanyang ito at group of companies na ito? I think, ma'am, nung panahon po ito, nakita na po ito. And yung Seanway po ay talaga pong siya ang Pogo licensee ni Brick Hearts at that time po. Okay. So even then, kilala ang Seanway bilang siya ang Pogo company ng Brick Hearts. Yes, ma'am, kasi meron po silang service agreement po, yung Seanway and Brick Hearts po. Active pa ba yung service agreement sa pagitan ng Seanway at Brick Hearts ngayon? Wala na po, ma'am. Wala na po both Seanway at Brick Hearts po. Kanselado na po sila. Okay, so posibleng pag pinursu natin later yung sinimulang ikwento ni Chair Tenko, ang Seanway at Brick Hearts ay posibleng kabilang ng mga nakanselahan na ng lisensya bilang Pogo companies. Tama po. Salamat po. Ang investigations ba ng PAGCOR
naka-unearth ng links din sa mga high officials sa gobyerno. Kahit hindi nyo muna pangalanan, but maybe you can give us a sense of their ranks or positions kasi dapat alam ng publiko kung ganong kalaki posibleng banta ito sa ating bansa. For now po, sa ngayon po, wala po kaming masasabing information about that po, connection with higher officials po. At panghuli ko na lang pong tanong sa kay PAGCOR Chair Tenko. Kayo po ay chair mula pa noong anong taon, sir? August po, 2022. So, kulang pa ng 2 taon mula ngayon? Kulang po ng 1 buwan. Kulang na lang ng 1 buwan Kulang bago, po na 1 buwan bago po maging 2 taon. Okay. At ito pong mga pogo na pinag-uusapan natin, yung mga naghahasik ng lagim, kanino pong termino po sila na-approve? Tulad po ng binanggit ko kanina, inabutan ko po nung ako'y mag-assume ng chairmanship ng PAGCOR, 200 po 78, 298 po yung may lisensya. Ang totoo po, 2 level po yun ng lisensya. Isa, yung level nung overseas gaming na himigit kumulang yata may 70 po. Ilan ba yun? 63 po. Tapos sa ilalim po nun ay yung tinatawag ng mga service providers. At lumalabas po doon sa aming pagsasaliksik, nandun po talaga yung kalokohan sa service providers. Dahil wala naman po sila talagang karapatan na sila'y ma-involve sa gaming operations, kaya po sila na-classify na service provider ay dahilan sa dapat lang silang umasiste sa backroom operations, sa IT needs ng mga kumpanya, ganun din po sa administrative na mga needs ng mga kumpanyang pinangangatawanan nila. At dito nga po, nung lumawak na yung aming pagsasaliksik, sa tulong po ni General R.V. Villanueva na nahirang ko po nung sometime in September 2022, lumalabas po sa nakita namin, doon talaga ang problema sa mga service providers na yun. At liniliwanag ko po, doon po sa mga service providers na yun, hindi po nagbabayad yun kahit piso man lang. Kahit anong pong halaga, wala pong pagbabayad na ginagawa yun ng buwis sa PAGCOR. Ang meron lang pong dapat magbayad ay yung 63 noon na nabigyan ng lisensya. Kaya doon po sa halos mahigit 200 kumpanya na nag-ooperate under the guise of a service provider, wala po kahit pisong natanggap ang PAGCOR mula sa mga kumpanyang yon doon po sa nakarang administrasyon. At sino yung nag-approve nung nakarang administrasyong iyon dito sa 298? Well, it is my assumption, tulad po ng nangyayari ngayon, na it is the OGLD Department, Overseas Gaming and Licensing Department, at saka yung pong former chairman and the board. Because tulad po sa procedure na inabutan ko, kami din po ang either after the recommendation is sent to the board by the department concerned, ang board po ay siyang nag-a-approve nung mga lisensyong yon. Following that, logically, ang maliwanag po doon, ang nag-approve nung 298 na yon ng mga kumpanya, ay yung nakaraang board po, of course, recommended by that OGLD department. At yung dating chair? Panahon po ni dating chairperson Andrea Domingo po yun. Salamat po ng marami, Chair Tenko. Sa susunod po na hearing ay invited na po sina Attorney Harry Roque at dating chairperson. Yes, ma'am. Honorable Chair, Senator Risa Hontiveros, ma'am. Esteemed senators, distinguished guests, and everyone present, good noon, everyone. I am Jessa Y. Mendoza, a lieutenant of the Philippine Navy and a proud member of Philippine Military Class of 2014. Accompanying me today is my legal counsel, Attorney Michael A. Gaspar. Today, I stand before this honorable committee in my personal capacity to share my most unfortunate experience as a victim of identity theft. The shocking revelations regarding my experience started April last year when I received in my residence a letter of authority from the BIR for tax deficiency linked to a Shin Wanhao Online Game Technology Incorporated. I initially did not give it much thought, thinking that it was merely a mistake since my name only appeared on a courier sticker and not on the LOA itself. Moreover, prior to the receipt of the LOA, I have not heard of Shin Wanhao Online Game Technology Incorporated. I definitely did not have any affiliation of the said corporation. 5 months later, after this, I received another LOA for tax deficiency of Handy International Prime Carry Incorporated. This time, however, my name appeared on the letter as the supposed treasurer of the said corporation. To make matters worse, other family members' name also appeared on the same LOA. 2 other individuals with foreign-sounding names, namely Xiao Wei Dai and Wei He, were listed as incorporators and directors.
I do not know who these individuals are, and I was never involved in the corporation and operation of the Handy International Prime Carry Incorporated. In April of this year, things got more distressing. I received a subpoena from the Office of the Prosecutor of Makati directing me to submit a counter affidavit relative to the non-registration, non-remittance, non-production, and non-reporting of Reserart Construction Corporation in violations of Republic Act 11199, also known as Social Security Act of 2018. In compliance with the subpoena, I submitted my counter affidavit denying any involvement with the Reserart Construction Corporation. Prior to the subpoena, I have not heard of the Reserart Corporation except for two relatives whose names were also listed as incorporators. I do not have any affiliations with the said corporation. Two other individuals with foreign-sounding names, namely Ziyan Yi and Haiyan Zhang, were listed as incorporators. When my lawyer checked the credentials of the notary public, who supposedly notarized the articles of incorporation of the Reserart Corporation, he told me that there was no such lawyer, and the roll number belonged to another lawyer. Unfortunately, I was indicted, allegedly violating SSS Act, and a warrant of arrest was issued against me. To secure my person against preventive imprisonment, I had to post a cash bond of 108,000 pesos. I reached out to the Security Exchange Commission on April 22, 2024. A few days after I was given a subpoena. Upon consultation to the Company Registration and Monitoring Department and Enforcement and Investor Protection Department, or the EIPD, I filed a request for a reverse search of the affiliations of all the corporations under my name. Subsequently, I was advised to file a petition for revocation against the corporations wrongly associating me with their boards. That same week, I also filed a police blotter about my situation. After 2 months of waiting for the result of the reverse search, with the help of my legal counsel, we secured from the Security Exchange and Exchange Commission a preliminary 5-page list of the corporation where my name is listed as director or incorporator. To my surprise and dismay, my name, taxpayer identification number, and signature were used to incorporate no less than 193 corporations. Of the said number, more than half, or around 102, have foreign-sounding names. Prior to the result of the reverse search, I was not aware of the existence of any of these corporations. Just last week, I received a subpoena duces tecum from the Bureau of Internal Revenue concerning Handy International Prime Carry Incorporated, one of the 193 corporations. In light of these distressing revelations, I affirm the truthfulness of my statements and emphasize that I am not affiliated in any of the 193 companies listing me as a director, officer, or incorporator, that I do not know any of the individuals with foreign-sounding names listed as incorporators or directors of the said corporations. I assert that I have no involvement in any business venture and that the only source of fund or income is my job as a devoted member of the Armed Forces of the Philippines, which I have committed 14 years of my life in serving my country with courage, integrity, and loyalty. Pasensya na po, Your Honor. It's all right. As I take the necessary actions to extricate myself from this situation. Sorry po. Okay lang po, Lieutenant. Sorry po. I confess that I am apprehensive about... Sorry po, hindi ko po sinasadya, Your Honor. I must confess that I am apprehensive about the number of issues. I'm of course concerned that the possible criminal record that my situation will expose me to might hinder my pursuit to serve the nation and negatively affect my career progression. Sorry po talaga. I have just completed my law studies po. Next week po yung graduation ko. I fear that my many years of hard work of studying law and my dreams of becoming a lawyer will never come to fruition. But above all, I am afraid for my family. I am afraid that they too will be affected while I am not afraid of myself. I am afraid that my lives may be endangered. I have already spent a part of my military career patrolling our western seas, specifically the West Philippine Sea, contributing in my own small way to the greater effort to safeguard our territorial integrity against foreign intrusion. It is tragic that after returning
to the supposed safety of our shores, I now find my very person invaded by natural and juridical personalities with foreign-sounding names. But the greater tragedy is the real possibility that I will be prosecuted and tried by the instrumentalities of the very own institution that I have sworn to defend and protect at the cost of my own life. May the situation that I myself in today serve as a cautionary tale for all, demonstrating that if it can happen to an ordinary person like me, it could also happen to anybody. I can only hope and in fervent prayer that my testimony today before this honorable committee will help in ensuring the sorry state of affairs that I now find myself in will not happen to anyone else. That would be all. Thank you, ma'am. Sorry po. Wala pong dapat i-sorry. No apologies necessary at all, Lieutenant Jessa. And thank you very much po for coming forward to help the committee in our investigation. Naalala ko po yung isa pa nating kababayan, kabaro rin, na nasa similar na sitwasyon dun sa Pogo Hub sa Bamban, si Merly Joy Castro. Siya naman po, naglalako ng mga bilihin sa palengke, naging BPO worker din. At kayo naman po, gaya ng sinabi nyo, tapat na nagsisilbi sa ating bayan sa pamamagitan ng AFP, ng Philippine Navy, sa West Philippine Sea mismo. At isang pinagmamalaki yung nagtapos sa Philippine Military Academy, Yes po. tulad ng late husband ko. And alam ko, karamihan po sa inyo, halos lahat sa inyo talagang habang buhay. At tulad nyo, Lieutenant Jessa, nagsusumikap talaga isa buhay yung motto ng inyong academy, ng courage, integrity, at loyalty. So ngayon pa lang gusto ko ring, bago ilang mga tanong lamang, gusto ring ipahayag yung moral support ng komiteng ito. Bukod sana hindi na ulitin ang ginagawa sa inyo, ginagawa kina Miss Merly Joy at yung mga kababayan niya sa Concepcion Tarlac, pero na ma-vindicate nyo ang inyong pangalan tulad ng pinaghihirapan yung gawin ngayon. And I can only wish you the best, hindi lamang sa inyong continuing military career, pero yung inyong profession din bilang isang abogado ng Philippine Bar. If you will allow, Lieutenant Jessa, just a couple of questions from the chair para po sa aming kabatiran. Can you confirm before this committee that you never signed any incorporation documents of the 193 companies of which you are supposedly a registered incorporator? Yes, Your Honor, I confirm myself that I did not sign any of those articles of incorporations of the 193 corporation listed and provided by the Security and Exchange Commission, ma'am. So, ano po ang tingin nyo, Lieutenant Jessa, na nangyari? Bakit nakuha nila ang pirma mo? Thank you for that question, Your Honor. Way back 2016 po, Your Honor, my cousin po, she borrowed po my ID. Sabi po niya, Insan, may TIN ID ka ba? Anong itsura nun pwedeng patingin? Tapos, syempre po, out of respect, trust, and confidence po, dahil nakatira po ako sa bahay nila during that time, pinahiram ko po yung ID ko. Sabi ko, ito oh. And then she borrowed me po. Immediately, may pinunta lang siya sa sandali, ma'am. And then she returned it back to me naman po immediately. Tinanong ko siya, sabi ko, para saan? Sabi niya, hindi, hinirap ko rin yung ID ni Papa. Sabi ko, okay. Tapos, years later po, nalaman ko po, the reason why she borrowed my TIN ID pala was just for the purposes of the creation of her Chiclet Travel Agency na hindi naman po na naging operational. And wala rin po siya sa list na 193 corporations po. Tapos, yun na po. And then, nung last year po, nung nakaka-receive na po ako ng mga letter of authority, nagulat din po siya na bakit pati yung name ng tatay niya, na tito ko rin po, and may isa rin po akong cousin na nasa US po, seaman po siya, kasama rin po sa mga incorporators or directors ng mga iba sa mga ibang company dun sa 193 corporations, ma'am. Sabi niyo, at that time, nakatira kayo sa bahay nila. Sino pang kasama ng pinsan niyo sa bahay nila? Your Honor, I would just like to correct po, no, nagsistay lang po ako sa bahay nila during weekends. Hindi naman po ako permanently na nakatira po sa house nila during that time. Pero ang kasama po ng cousin ko sa condominium nila is yung husband po niya na Chinese, and then katulong po. So, Chino, yung asawa ng Yes pinsan po, niyo? full-blooded Chinese po. Full-blooded Chinese. Okay. And at that time, 4 na taon na kayo sa serbisyo, tama po ba? I graduated po 2014. So, 2 taon Yes, na kayo Your nasa Honor. serbisyo. Okay. And then, by any chance, dun sa finally nakita nyo, natanggap nyo sa SEC na 193 companies, lahat ba yon ay bagong ginamit yung pangalan nyo para i-incorporate, or over the past many years since 2016? Over the past years po, if we could see po dito sa list provided by the SEC, my name was used initially in the year 2017, ma'am. So, the year after na hiniram yung ID nyo? Yes, Your Honor.
Ano po yung profile nung chinong asawa nung pinsan nyo? Matagal na ba siya dito? Mayaman ba siya? Or sakto lang? Ano yung kanyang economic status? According to my cousin po, Your Honor, yung asawa po niya nandito na po sa Pilipinas since 2006. And from that, since simula po 2006 hanggang ngayon, wala naman po kaming narinig or nalaman na na-involve si Kuya sa mga any illegal activities or what. But they started po, si Kuya sa mining industry po, mining company po. And then, later on, nagkaroon po sila ng processing agency na kung saan pinaprocess po nila yung mga visa and working visa ng mga foreigners po. And then after nun po, focus na po sila ngayon sa real estate po. As to the ano naman po ma'am, yung kung mayaman po sila or mahirap po sila or ano po, before ma'am, hindi ko po masabing mayaman agad ma'am kasi nung mga 2016 po, isa lang ang sasakyan lang po ni Kuya that time is Toyota Altis and isa lang po ang condominium nila. Pero po as time went by, ang kwento po sa akin ng cousin ko, medyo nag-boom po sila dahil sa real estate. Kumbaga, syempre mabibili po nila yung property nila, pre-selling murang halaga, and mapaparent po nila ng malaki sa mga foreigners. Kaya doon po sila medyo umasenso, Your Honor. So, sorry, 2006 pa, nandito Yes, sa Your Pilipinas Honor. yung Yes, Your asawa Honor. ng pinsan nyo. And then, a decade later, 2016, hiniram yung PNID nyo. Yes, Your Honor. And then, dun sa 193 companies eventually, since 2017 pala, the year after, ginagamit na yung pangalan nyo to Yes, Your supposedly Honor. incorporate. Okay po. With your permission, Lieutenant Jessa, may I flash the list of the 193 corporations? Yes, Your Honor. Alright, so i-flash po natin yan. At nung pong pinag-aaralan namin ito, two corporations actually stood out for me among dito sa 193. Yung Hongtai Corporation na naging subject ng raid way back in 2023, 2023, just last year. At saka ang Yangtze River Holdings na kumpanya. Lieutenant Jessa, anong alam nyo sa mga korporasyong ito dyan sa Hongtai at saka dyan sa Yangtze? Your Honor, wala po akong alam, any knowledge na not until that time po na binanggit po sa akin na yan po yung na raid sa Las Piñas po. Pero never heard po. First time ko po yun narinig yung mga companies na yun, ma'am. Upon receipt po dito sa 193 list po. So, let me share with you what the committee knows about Yangtze River Holdings. Ito po yung article tungkol sa kanya. Na-meet nyo ba, Lieutenant Jessa, kahit kailan si Michael Yang? No, Your Honor, hindi ko po siya kilala. Wala po kaming any engagement or transactions na nakasama ko si Michael Yang, Your Honor. At alam nyo po ba, Lieutenant Jessa, na siya yung pinuno nitong kumpanyang ito na kung saan ginamit yung pangalan nyo? No, Your Honor. Wala po akong ideya, Your Honor. Maraming salamat, Lieutenant Jessa. And for now, iulitin lang ng Chair yung moral support po sa inyo sa inyong laban na linisin ang pangalan nyo mula dito sa pagkasangkapan dito sa 193 companies. Pati itong dalawa na sobrang tawag pansin po sa komite. Before I leave you for now, Lieutenant Jessa, ano pong pangalan nung kumaari nyong sabihin yung chinong asawa nung pinsan nyo? Your Honor, according po sa cousin ko, ang pangalan po niya ay Henry Liu. Sa Filipino po, Henry. Pero kung sa ano po, parang Chinese name, Your Honor, parang Liu Yang. Okay. Ganun po. So, Liu Yang. Apo. Liu Yang yung chinong pangalan ni Henry Liu. Yes, Your Honor. Okay. Did yung pinsan po ba ninyo or itong si Henry Liu o Liu Yang na asawa niya, did they ever tell you na huwag pag-usapan to or huwag gawing issue itong kinalalagyan nyo ngayong sitwasyon? At first, Your Honor, nabanggit po nila sa akin na kung kaya pa po namin ma-resolve on their level, nung tatlo pa lang po yung corporations, nasabi po nila na sige, isosolve namin na mapatanggal po yung pangalan ko. Nabanggit po nila, Your Honor, yung ganong statement, Your Honor. Nung tatlo pa lang? Nung tatlo pa lang, Your Honor. Okay. Pero kahit nung naging 193 na yung listahang pinadala sa inyo ng SEC, sinabi pa rin nila na subukan ninyong i-resolve at your level?
Nung may abogado na po sila, Your Honor, na-erase po nila yun sa lawyers po nila, ang sabi po ng cousin ko, doon muna po tayo sa i-resolve natin kung ano po yung urgent, which is yun po yung case namin sa court. And then right after po, tsaka po nila i-resolve itong, tutulong po sila sa pagtanggal ng names ko dito sa 193 corporations, Your Honor. But up to now po, hindi pa po nila nakikita or wala pa po silang any idea kung ano-ano pa po yung mga companies na gumamit po ng name ko, Your Honor. So may abogado na rin sila? Yes, Your pinsan niyo Honor. at asawa? Meron na po, Your Honor. Bakit sila may abogado? Kasi po, isa sa mga na-indict din po dun sa case ng Serart Corporation is yung tatay ng cousin ko po. At saka yung pinsan ko po na nasa abroad. Kaya po kumuha po sila ng lawyer on their behalf po. So, kumbaga, kumuha sila ng abogado para tulungan yung dalawa pang family members bukod sa inyo na naperwisyo na dito sa pag-misrepresent sa inyong lahat bilang incorporators nitong 3 or 193 na kumpanya. Muli, maraming salamat, Lieutenant Jessa, and the committee wishes you the best po dito sa Thank you, napakahirap Senator, na ma'am. sitwasyon ninyo. Nice, snappy salute po to you. Could I ask the Securities and Exchange Commission, Attorney Del Rosario, dito po sa kaso, hindi lamang ni Lieutenant Jessa, pati katulad nung kina Miss Merlin nung nakaraang hearing, ano po yung proseso nyo ng pag-vet ng mga sinusumiting dokumento na kung authentic ang mga pirma? Kasi last hearing, gaya ng nabanggit ko po kay Lieutenant Jessa, dun po sa sitwasyon ni Miss Merly, BPO worker po siya, ginawa siyang incorporator din. Dun naman ang Lucky 99. Tapos ngayon naman si Lieutenant Jessa. So ano po yung process po ng pag-authenticate ng mga pirma ng nililistang incorporators? Magandang tanghali po, Chairperson Senator Hontiveros, Senator Gatchalian. Well, sa SEC po, nagre-rely lang po kami sa informasyon na binibigay ng aplikante, ng incorporator. And also we rely sa certification coming from the Notary Public na nakita niya itong mga personalities na nagsasabing silang incorporator, silang stockholders ng isang kumpanya bago namin aprobahan. Wala po kaming vetting process o paano malalaman namin kung peke, yung pirma, o yung tinya. Wala pa po kaming ganung klaseng software na kaya detect. Kaya nga po, madidetect lang po namin ang problema once na may nagreklamo o kaya merong pagpupulong tulad po nito, investigasyon tulad dito, na kung saan makatanggap kami ng certification, let's say po sa invalid tin coming from the BAR na itong mga personalities na ito ay mali yung ginamit na tin. Sa ganung paraan po, Madam Senator, tulad po ng mga kumpanyang binabanggit nung unang kaso na involved dito si Miss Guo, kung saan lumalabas po nga na peke yung tin niya, naglabas na rin po kami ng formal charge para po i-revoke yung mga kumpanyang yon. Dahil po sa fraud in the procurement of the certificate of registration. Nagpadala na po kami nung nakaraang, siguro po, nung Biyernes o nung Lunes, ng formal charge sa kanila. At 17 kumpanya po na, hindi po ito kasi nalaman ko lang po ito actually kahapon lang, kundi po yung naunang pagdinig ng Senado. 17 sa 24 na ibinigay sa aming informasyon, ang na-issue na namin ng formal charge. Fake things, at yung iba po naman ay revocation dahil hindi po ito sasabit na report na obligasyon ng isang korporasyon na taunang isasabit sa amin. Makapagbigay po kami ng kopya ng aming formal charge na in-issue na sa kanila sa committee po, sa Secretariat. Salamat, we would appreciate that. Yung tungkol naman po sa sitwasyon ni Binibining Jessa Mendoza, nalaman nga po namin na mayroong 193 na korporasyon, partnerships na na-reach sa amin. Dahil po na sinabi ko, we just rely on the information na binibigay sa amin. Pero ito pong darating na, siguro po, ipakikilala ko na rin po dahil marami na rin po yung nagrehistro, may reklamo, fake. Ginagamit po namin ng technology. In fact, dito po sa darating na July 17, maglo-launch po kami ng bagong sistema ng registration wherein meron pong tinatawag na e-secure o credentialing na kung saan ang bawat aplikante ay kinakailangan niya magpa-credential sa system. I-input niya yung pangalan niya, magsasabit siya ng national ID o kung di national ID, dalawang ID na i-issue ng ating gobyerno. Then meron liveness check. Yung sistema na yon. Pag na-submit, bibigyan kayo ng OTP na matatanggapin sa inyong cellphone na sa email, then you can continue. Lahat po ng information tungkol sa inyo ay magpiprint na po ron sa system. As let's say, incorporator kayo, na doon na yung pangalan nyo. You don't need to input kasi kinuha na po siya doon sa system, siya na po ang bahala. At bibigyan din po kayo ng parang QR code na maging silbing pirma ninyo sa registration. Kaya siguro po, at isa pa mong programa namin, meron kaming pakipag-usap sa dito po sa Department of Finance. Meron po kaming pipirmahan na data sharing agreement na gusto rin po na aming chairman na mabigyan kami ng access sa TIN number para na sa ganoon maiwasan na rin po itong invalid TINs.
napag-usapan din nga po sa aming commission meeting na baka sakaling makahirin din kayo ng data from the immigration para makita namin baka mayroong undesirable aliens na nakapasok na rito. At in return, mabibigyan po namin information si LSCPI o mayroong dumating, i-check nyo baka is that the guy na undesirable. Yun po ang pinaplano po namin gawin na ilulunsad po namin this 17 ng July. Naglabas din po kami ng isa pang sistema para sa mga foreign stockholders. Isa pang special lane sa kanila na hindi lang mapabilis kundi maibet na rin. In fact, nung nagkaroon nga po kami ng meeting, nag-suggest nga po na baka pwedeng humingi kami ng tulong sa BFS Global. Kasi meron yata silang maraming data in terms po ng mga foreigners, especially those seeking yung mga visa. Salamat, attorney. Pero prior yung e-secure na ilulunsad nyo sa 17 ngayong buwan, ang dalawa yung sources of information nyo, isa yung information galing sa aplikante, tapos yung pag-certify ng notary public. Wala din po ba kayong pag-check sa mga fake na notary public? Wala po, Madam Senator. Isa nga po, tinanggal na rin nga po namin yung, ito lately, mga 2022 po, tinanggal na rin po namin yung notaryo. Kasi minsan hindi na rin po reliable. Instead po na mag-notaryo sila, we just let them sign the certificate of authentication. Nang nakalagay puro na silang lahat ng incorporator ay nagsasabi na lahat ng kailang informasyon na nilagay sa dokumentong ito ay totoo, na in the event na makita naming mali, at pwede silang makatanggap ng parusa o i-revoke namin ang kanilang kumpanya or corporation. Attorney, may corrupt ba sa SEC? O ganyan ba kalax yung mga regulations natin na nalulusutan ng mga may masasamang balak? Well, sa ngayon po kasi hindi naman po dahil sa ease of doing. Talaga pong pass po ang approval. Kung nakuha niya ang lahat ng requirements ng ating corporation law on how to raise a corporation, lulusot po yan. Dahil po na sinabi ko, nalalaman lang namin ang problema once nagkaroon ng investigasyon tulad dito o may nag-report coming from the public na itong taong ito ay vacantine o kamukha mo sa sinabi ni ma'am, hindi raw siya pumirma nun. Siguro po ang masasuggest ko ron ay mag-file po siya ng petition sa amin para ma-revoke namin yung mga involved na corporation. Medyo maraming alam po ito pero matatapos din po ito. Bago ako magpatuloy kay Attorney, Lieutenant Jessa, nakapag-file na po kayo sa SEC? Tama po ba? Yung sinasabi ni Attorney na application for revocation? O hindi pa po? At first po, hindi pa po, Your Honor. Magpa-file pa lang po, Your Honor. Alright, salamat, Lieutenant Jessa. So, may I request SEC to submit dun sa susunod na pagdinig natin, kopya ng Articles of Incorporation, saka General Information Sheets na rin, nung lahat ng 193 corporations na ginamit ang pangalan ni Lieutenant Jessa. Gagawin po namin po. Maraming salamat po. Salamat po. Lieutenant Jessa, bago ako bumalik ulit sa kaso sa PORAC, just for the record, Lieutenant Jessa, kilala niyo po ba si Zhang Jie? No, Your Honor. Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Alright. And then, siguro huling hilig na lang or maaring payo din, Lieutenant Jessa, baka may alam po kayo about the other Chinese personalities na napag-uusapan na dito sa aming investigasyon. Panahon na po para makipagtulungan sa mga otoridad, alang-alang din sa paglinis ng inyong pangalang ginamit sa mga korporasyong ito. Your Honor, based on the Chinese nationals listed in the GIS of the SEC provided by the SEC po, wala po akong kilala, Your Honor, na kahit sinong Chinese nationals po na nag-reflect na names. Maraming salamat, Lieutenant Jessa. Thank you, Senator, ma'am. Okay. Ngayon po, I'd like to turn to the PORAC case. Kina Mayor Capil. Nung nakaraang hearing, sinabi po ni Mayor, wala po silang alam na agrarian dispute covering the land na tinayuan nung Pogo Hub sa PORAC. So atin pong napag-alaman na ang lupang tinatayuan ng Pogo ay actually dapat nang pinamahagi sa mga magsasaka dahil covered po ng CARP o yung Comprehensive Agrarian Reform Program. Andito po, Mayor, mga kasama, yung mga magsasaka at ang pinili po nilang kinatawan ay magbabahagi ng kanilang salaysay. Inilapit na po nila actually ang issue ito sa aming tanggapan noong 2022 bago pa pumutok yung issue ng illegal na Pogo. Pwede po bang lumapit yung piniling kinatawan ng ating mga resource person na magsasaka para makapagsalaysay po? Yes, ma'am. Sino po yung magsasalita po para sa ating mga magsasaka? Opo. So kayo, ma'am, ang magsasalita? Or kayo, sir? Okay po. Nakapanumpa po ba kayo kanina? Nakapagsumpa po kayo kanina? Okay.
kung pwede po pangalanan nyo ang inyong sarili sa ating pong lahat, and then isalaysay po yung naging karanasan po ninyo sa lupang inaward na sa inyo ng DAR. Ako pala si Manuel Galang po. Pakilapit po sa mic. At sir, kung maaari po bang magtanggal ng mask para lang mas malinaw po namin kayo marinig. Sige po. Ako pala si Manuel Galang na bilang farmers doon sa Barangay Santa Cruz, sa Porac. Sige po, magpatuloy po. Kinuha po namin yun noong 2003. Tapos meron pong tumulong sa amin nga nung si Attorney Carlos. Tinulungan po kami. Siya pong nag-ayos na siya pong lumakad. Lahat po ng kuwan sa DAR. Kasalukuyan po nagtatanong kami doon. Mr. Galang, paki-diretso lang po yung mic sa bibig ninyo. Aba. Okay po, salamat. Balik 24 katao po kami doon sa Barangay Santa Cruz. Kasalukuyan po namin na nagtatanim doon. Tapos, yun na, kuha niya pong Puerto Cruz yung lupa. Tapos, nakuha niya. Tapos, tinulungan po kami ni Attorney Carlos. Kasalukuyan po namin nagtatanim. Tapos, na-disgrasya po si Attorney nung, anong year ba yun? 19 nata. Na-ambus po. So, nung Tapos, January 2020 Opo. Sige po. Si Mr. Galang. Sige ma'am, si Mr. Galang na lang muna po magsalita. Pero nagtatanim na po kami doon sa loob. Siyempre, yung mga hortelano, gusto nila katahimikan po. Nung nadisgrasya nga po si Attorney, natakot po yung iba dahil lalo na dumami yung mga security doon sa loob. Pero wala pa po yung pogo noon. 2019, nung tinatayo yun, binabawal namin. Hindi namin alam kung anong tinatayo. Siyempre, may mga tanim po yung lupa. Pero marami na po kaming naani doon. Ngayon, siyempre natakot po yung mga kasama namin dahil nadisgrasya nga si Attorney. Lalo na lumakas po ng loob yung mga security. Natakot din po kami, kaya hindi na kami nakapasok. Pero marami po kami tanim na naiwan doon na sinira. At Mr. Galang, itong ipinapakita natin ngayon na timeline ng PORAC 106 case, kanino pong timeline ito? Galing po ba sa organisasyon ninyo? Madam Chair, the timeline... Ma'am, could you please identify yourself, ma'am? Good afternoon, Madam Chair and members of this honorable committee. My name is Ron Fatima Gantan. I'm the researcher of the United Filipino Against Crime and Corruption. At kami po ang Nakapag-sumpa tumutulong... ba kayo kanina? Yes po, You were kanina able po. to... Sorry, your Yes name po. again, ma'am? My name is Ron Fatima Gantan. Rowan Fatima. Roan Fatima Gantan. I'm a researcher of the United Filipino Against Crime and Corruption. Alright, sa inyo po itong timeline. Yes, kami po ang Okay. tumutulong sa mga farmers. I see. Nanonote ko lang po, Ms. Roan at Mr. Galang, dun sa mga petsa o taon na binabanggit ni Mr. Galang, 2003 halimbawa, na nagsimula na yung coverage, no? yung proseso ng agrarian reform sa lupa nyo, dito sa timeline, apparently meron na rin pong application for conversion na na-file. Alamat na wala, umurong. And then may nabanggit din po kanina si Mr. Galang na yung mga taong 2019 at saka 2020, na ayon dun sa naunang pahina ng timeline, meron na rin palang nangyayaring, una na-issue na yung order ng DARCO, 2019, pero meron na ring motion for reconsideration with issuance of cease and desist order na na-file at hanggang umabot na yung later years. Meron po bang pwedeng mag-present ng timeline na ito ng case on behalf of the farmers? So si Ms. Rowan po magpe-present? Yes po. Sige po please. I-atras po natin sa unang page ng timeline para ma-present ni Ms. Rowan. Please proceed, ma'am. Good afternoon, members of this honorable committee, Senator Rizon de Veras and Senator Gatchalian. Allow me to present to you the timelines relative to this landholding. As a brief context, this subject landholding was originally agricultural. It was converted. It was applied for conversion as early as 2003 by Celine Roque and Perth Development Realty Corporation as represented by Mr. Roberto Cruz. On Feb 17, 2003, as we can present in this slide, the application was filed. This application was met with opposition by the farmers. However, despite the oppositions, conversion order was issued on July 25, 2003. Despite this conversion order, they filed an appeal but they lost until the Office of the President appeal.
So, in respect of the DAR decision, umalis ho sila doon at hinayaan ho nila because there's a conversion order. However, there are conditions set forth by the conversion. The conversion must commence within 1 year from receipt of the order, and it must be completed, the development must be completed within the 5-year period. However, the developers failed to meet this condition. Therefore, the petitioners, the herein Porac farmers, were prompted to file a petition for revocation. Hence, on August 17, 2018, the petition for revocation was filed by herein Porac farmers. Ms. Rowan, sorry. Paki-atras natin sa first page para masundan ng lahat yung pinipresent na timeline. Sige ma'am, please proceed. Acting on this petition, an on-site inspection and investigation was conducted by the fact-finding team composed of the DAR officials from Central, Regional, and DAR Pampanga. And based on the findings, on November 25, 2019, DARCO Order Number LUCC 1119-0179, Series of 2019 was issued. In this order, please allow me to quote that it was mandated in this order that the undeveloped portion of this landholding will be the subject of CARP coverage and to be distributed to qualified farmer beneficiaries. So therefore, the PARPO 2 was mandated to segregate the undeveloped portion from the developed portion. This order was met with the other party filed motion for reconsideration with issuance of CDO. However, the same was denied in the DARCO Order LUCC 0122-0624 Series of 2022. It held the former 2019 decision. On February 17, 2022, the notice of appeal was filed by Celine Roque et al., and it was filed at the Office of the President. On the second slide, you will see that as early as August 30, 2022, the OPAC requested the immediate implementation of the DARCO orders. However, the following day, August 31, 2022, Parpo Sagampud replied, and he said that they cannot implement it because there's a pending OP appeal. Hence, on September 4, the OPAC replied in his letter citing DAR A05 Series of 2014 stating that when there's a notice to appeal filed at the Office of the President, the Office of the Secretary through the Undersecretary for Field Operation Office must issue a directive to proceed. So, acting on the request, on September 19, 2022, a directive to proceed was issued by Undersecretary Casel Celeste. 2 days later, September 21, 2022, a notice to proceed was issued by PARPO 2. And on November 2, 2022, timelines and the budget were submitted. As they requested for the approval of the budget, they indicated in their report that the subject for coverage is 46 hectares and the target date of distribution of titles and installation of farmers is August of 2023. On November 25, 2022, UPAC requested the transfer of the implementation due to alleged connivance of DAR Pampanga with Puerto Cruz. One of the farmers reported to us that Mr. Puerto Cruz, Parpo Sagampud, and Mr. Jun Magtoto was seen having a meeting with Roberto Cruz, and it was alleged and told that walang pera sa mga magsasaka, pero kay Puerto Cruz meron. So, dito tayo. On December 6, 2022, our request to transfer the implementation was declined by Yusek Galit. On February 16, 2023, the OPAC requested for the issuance of a cease and desist order because, as reported by the farmers, the developers did not stop developing the land despite the order stating that the conversion order was revoked. On July 1, 2023, we wrote another letter to the Secretary citing the significant delays in the implementation of the 2019 and 2022 order, and we requested the filing of administrative cases against Yusek Galit and filing of administrative cases against Parpo Sagampud for not acting towards the implementation of the orders. On July 20, 2023, Yusek Galit replied that the request for a notice to proceed with the land acquisition and distribution process cannot be granted. On August 26, 2023, UPAC replied citing Memorandum Order 226, Series of 2023. Nagpapasahan po sila ng bola, Your Honor. Ang sinasabi ho ng DAR Pampanga, they cannot proceed because there's no publication yet. There's no certification of publication. Ang sinasabi naman ho ng Central, hindi sila makakapag-issue ng notice to proceed. Ang masaklap lang ho dito, Madam Chair, kapag ho, this is based on our just observations, when it is the developers who apply, request to DAR, in just months, the same is being approved. However, in this case, nanalo na ho yung farmer since 2019. Yun pong conversion order, despite opposition, na-desisyonan ho yan ng 5 months lang. Ito hong mga magsasaka, maglilimang taon na hong nakikibaka. Pero hanggang ngayon ho, hindi ho pa rin ho nila makamit ang hustisyang nararapat para sa kanila.
Maraming salamat, Ms. Rowan. Attorney po ba? Am I addressing you correctly? Hindi po. Alright. But maraming salamat. Napapansin ko rin po yan sa maraming agrarian reform cases, yung discrepancy po sa si Mr. Galang, kung meron po kayong idadagdag bago po ako magtanong sa DAR. Sa pagkakaalam po ninyo, Ms. Rowan Fatima, ano po ba kung mayroon? Ano ang koneksyon ni Perto Cruz sa Pogo? Ano ba? Kina Ms. Cassandra Ong o sa iba pa? Pangalanan ng sarili, ma'am? Si Perto Cruz, ma'am, magpakilala ako po muna pala please sa si komite. Pyra Lucas, founder and chairperson ng United Filipino Against Crime and Corruption. Nakapagsumpa po kayo Yes, kanina. po, Alright, po. please proceed to answer the question. Si Perto Cruz po, at kasama si Mayor Jing Capil, ay connected po sila. Kilala po niya yung nasa Pogo. Dahil yung pong lupang yon ay kanyang pinalis o pinakontrata sa iba despite na meron ng DARCO decision noong November 15, 2019. Salamat, Ms. Pyra. Mamaya magtatanong din po kami kay Mayor Capil para mabigay din nila yung kanilang panig kaugnay nitong kina Perto Cruz, si Cassandra Ong at Pogo. Pero sundin muna natin yung issue particular sa DAR. Bago po ako dumako sa DAR, Mr. Galang, meron po ba kayong idaragdag mula sa PORAC 106? Yun lamang po. Alright, maraming salamat po, Ninoong Galang. Pwede po bang magtanong kay Yusek Galit para sa DAR? Dahil po nabanggit din naman po yung pangalan po ninyo. So Yusek, do you confirm that on 15th November 2019, DAR Central Office issued DARCO Order Number LUCC 1119-0179 Series of 2019? Ito pong ipa-flash ko ngayon. Una sa lahat, Madam Chair, Honorable Senator Risa, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng membro ng Senado. At una sa lahat, Madam Risa, nagpapasalamat ako sa wakas nakita ko rin on a face-to-face basis si Ms. Pyra Lucas. Kilala ko lang siya sa pangalan. Oo. Bago ko po sagutin niya na Madam Risa, gusto ko lang po i-correct yung isang binanggit niya na Administrative Order number 5 according to her series of 2014. Sa tingin ko po, yung Administrative Order number 5 na yan, hindi yan 2014, kundi Administrative Order number 5 series of 2017. Okay. Well noted po. Okay. So, paki-confirm na lang po kung ito bang DARCO order ay issue. Yung pong sinasabi na 2019 order, parang base sa record yun, iyan po yata yung order of revocation. Ipakikita ko po muli para ma-validate natin kung yan ba ay order of revocation. Paki-flash po natin yung DARCO order dated 15th November 2019. To be precise, Madam Risa, this referred 2019 DARCO order is a partial revocation order of the conversion order dated 2003. And I confirm the existence of these documents, Madam Senator. So yung sinasabi niyong conversion order, yun yung July 25 of 2003? Yan po yun, ma'am. Nasa timeline din po yan ng PORAC 106. So, pwede ba natin ipakita yung pinapa-confirm ko kay Yusek? Yung DARCO order series of 2019? Para ma-assert natin ano ba talaga yung subject ng order na ito. Madam Risa, ito po dito yung hawak ko po yung sinasabi ninyong 2019 partial revocation order. Hawak-hawak ko po. Nagsasaad po ito ng partial revocation doon po sa original na 106 hectares na dating subject matter of the approval ng conversion order. Sinasaad po doon na portion of that property was partially revoked on account of non-development of the subject portion. 106 po o 46 hectares? 106 hectares po, Madam Chair, yung the entire land holding. That's the subject of the original conversion in the year 2003. That is 106 hectares, .4001. Nakapaloob doon yung 46 hectares na pinresent po ng PORAC 106? Yung out of that 106 hectares, Madam Chair, 60 hectares, more or less, was fully developed, necessarily occupied by Royal Golf Course, while the alleged 40 hectares, Madam Chair, remains undeveloped. Alright. Pwede na ba nating i-flash yung, nasaan na ba yun? Yung DARCO order, number LUCC 1119-0179 series of 2019. Pardon, Madam Chair? Okay, so kinoconfirm nyo po, Yusek Galit, na in-issue yan ng DAR Central. Confirm po, Madam Chair. On records po yan ng DAR, Madam Chair. So, you're confirming that this is the order. At ito, dahil kinoconfirm nyo po na ito mismo yung order, ito po mismo ang nakalagay. At
ang title, kasama sa title, declaring that the remaining undeveloped lands be subject of CARP. Tama po ba? Eksakto po, accurate po yung sinabi niya, Madam Chair. Tama po. Ngayon po, Yusek Galit, na-reverse po ba yung order na ito? May cease and desist ba from executing the order? Madam Chair, ito pong sinasabi natin na 2019 partial revocation order, Madam Chair, is still pending with the Office of the President on account of the appeal filed, Madam Chair, by the owners of the subject land holdings. Pero sa pagkaalam ko po, Yusek Galit, kung ang sasabihin natin na ang sitwasyon natin ngayon ay ganito dahil may pending appeal sa OP, dapat patuloy pa din yung LAD process hanggang sa issuance ng RP title. Madam Chair, napakaganda po ng inyong sinabi para mabigyan ko po ng oportunidad na i-clear po dito sa kagalang-galang na Senado yung mga overlapping ng mga issuances ng mga administrative orders. Kasama na po, Madam Chair, yung statute na kung tagurian natin ay Republic Act 6657. Opo, sa Republic Act 6657, nakasaad po sa Section 16 na magpapatuloy po ang LAD process up to the issuance of RP title. In case na nagkaroon po ng appeal sa Office of the President, ihinto po hanggang doon sa issuance ng RP title. Ang installation at saka yung CLOA distributions ay pansamantalang ihinto hanggang walang decision ang Office of the President. Pero at least po, Yusek, kinonfirm nyo na kahit may appeal sa OP, magpapatuloy yung proseso hanggang sa issuance ng RP title. And in the meantime, kahit habang nakapending pa sa OP noon, hindi po ba totoo, tulad ng nakita yata natin sa timeline, there was a subsequent order dated 2022 which affirmed the 2019 order and denied the request for cease and desist, di po ba? Tama po yun na, Madam Chair, kasi nung panahon na yun, wala pa pong appeal. Niresolve po muna yung motion for consideration na i-final ng landowners. Ito po si Len Roque, represented by Roberto Cruz. The developer is PERT Development Corporation, Madam Chair. So, but given yung subsequent order ng 2022, affirming the 2019 order and denying the request for cease and desist, dapat nagpatuloy po yung land acquisition and distribution, yung installation po ng agrarian reform beneficiaries. Okay, Madam Chair, kung mabibigyan niyo ako ng panahon, kahit na 1 minute lang, liliwanagin ko po yung mga administrative order issuances. Yung pong tinutukoy niya na administrative order number 5, series of 2017, iyan po ay inisyon ng dating former secretary si Kapay Mariano. Ang substance po ng order na yun, tuloy-tuloy po ang LAD process up to the installation. Subsequently, however, Madam Chair, there was another administrative order, number 6, series of the same year, 2017, that suspended the subject provision of EO number 5. And eventually, Madam Chair, EO2, series of 2020, was issued, Madam Chair, which clearly dictated in no uncertain words that the subject LAD process, habang pending po doon sa Office of the President, cannot proceed. At ito po, Madam Chair, ay sinusuportahan din yun ng administrative order naman na inisyo naman ng Office of the President kung tawagin Administrative Order number 22 series of 2011 na kung nakapinding ang appeal sa Office of the President, hindi po pwede magpatuloy ang execution. May RP title na po ba o wala, Yusek? Wala pa pong RP title ito, Madam Chair, kasi the truth of the matter, this is not a case of an original notice of coverage. This is a case of an original conversion order which later, on account of alleged non-development of some portion of the subject land holdings, was partially revoked. Pero po yung conversion order at conversion process, diametrically opposed dun sa proseso na magbubunga ng RP title at eventually installation ng farmer beneficiaries. Nabanggit nyo po kanina, Yusek Galit, yung AO2 series of 2020. Reference ko rin po iyon sa ganitong pagtatanong, pati yung Memorandum Circular 226. At kung may RP title na, eventually, kung may RP title na, syempre, kanselado na ang title pabor sa original owner. At hindi na sila pwedeng pumasok sa kahit anong agreement over the land. And certainly, hindi sana pwedeng makapagpatayo ng higit sa 40 na mga villas na pangpogo, hindi po ba? Kung MC226, Madam Chair, pagpaminan po ako doon sa MC226 na yan, that was issued, Madam Chair, by UC Quezon City, Madam Chair. When it comes, Madam Chair, to matters of national policy, it is the Secretary who has the exclusive authority, Madam Chair, to issue memorandum circular. Another thing, Madam Chair, ito pong MC226, Madam Chair, tulad ng sinabi ko, this was supposedly superseded, Madam Chair, render ineffectual on account of the Administrative Order number 6, series of 2017, Administrative Order number 2, series of 2020. Now, dito po sa, Madam Chair, sa Administrative Order 02-2020, napakaliwanag po dito na ang pagka ang isang usapin na katulad po ng revocation order ay inappeal sa Office of the President, hindi po pwede magpatuloy ang DAR sa kanilang mga proseso. Ang order po sa amin ng aming kagalang-galang na kalihim ay to uphold the law, but in case of any doubt, Madam Chair, which I fully agree
always renders in favor of the farmers. That is our position, Madam Chair. Dahil gano'n naman yung position ng DAR na ina-affirm nyo, Yusek. O sige, kahit AO2 series of 2020 na lang yung pagbasihan natin. Kailangan may RP title. Kailangan makumpleto yung prosesong iyon. Ito nga po, Madam Chair, kasi kakaibang usapin po ito, tulad ng sinabi ko kanina, kakaiba po ito kung ang original na pinag-usapan ay notice of coverage. Ito po dito, Madam Chair, is revocation order. Wala pa po talaga dito actual land process na nangyayari. Gawa ng probably on account of the giving respect, Your Honor, to the pendency of the appeal before the office of the President. Pero may ironic situation po, Yusek, ang nangyari dito sa sitwasyon ni na Mr. Galang. Hindi pwede magpatuloy ang DAR, pero pwede gumawa ng POGO. Bakit ganun po ang nangyari? Madam Chair, maganda rin po yung katanungan ninyo kasi nga ito nga pong POGO, base po sa records sa mga dokumento na nandito po sa DAR, Madam Chair, hindi nga rin po namin makumpirma kung iyan ay talaga ay nasa loob ng 106 converted area. Unang-una po, Madam Chair, doon po sa panahon na yung conversion order kasi ng series of 2003, iyon po ay final and executory. As a matter of fact, partially executed na po. Since partially executed na po doon, Madam Chair, momentarily po yung jurisdiction po doon ng DAR is temporarily divested. Naku, Yusek naman, akala ko ang bawat department seloso sa sariling jurisdiction at mandate niya. Ang tawag nito, there's that ironic situation na nangyari. And imposible naman siguro na yung pinaglalabang mga hectares ni na Ginoong Galang ay siguradong sa loob ng kabuang area. Otherwise, hindi nag-effort at naglaan ng panahon ng DAR sa maraming proseso at maraming issuances, pabor man o kontra sa interes ng mga magsasaka. Ibig sabihin, meron talagang issue na pinagdedebatihan at ipinaglalaban. O lalo na po, Yusek, kung revoked ang conversion order, ang classification ng lupa ay agricultural. So bakit pa po tatayuan ng POGO? Magiging illegal conversion po yun. And DAR ang nakakaalam yan. Supervision ng ating Madam Chairman, pero ganito po ang pangyayari niya na Madam Chair. The moment a conversion order is issued by the DAR, Madam Chair, and the subject property is developed whether into residential, commercial, or in this particular case, this is partly eco zone, tourism zone. The moment na it was ordered, that order attains finality, the jurisdiction over the particular land holdings, Madam Chair, is momentarily relegated, Your Honors, to the regulating officers, regulating agencies such as the LGU and the DSOD. The issue about the agrarian law implementation cases disappeared in the particular instance, Madam Chair. Naging non-agricultural na kasi yung property. Again, Yusek, talagang nagugulat ako kapag yung mga department ay hindi nagko-compete sa isa't isa para ibida yung constituent na ipinaglalaban nila. Kung masyadong mabilis i-cede, no? Whether sa LGU or kahit sa DSUD or sa ibang departments. Masanay po ako na yung executive, yung bawat department o attached agency ay ipaglalaban talaga yung kanila. And I'm sorry to say, pero sa totoo lang, this is consistent with the pattern that I'm seeing from DAR. Gaya po ng nabanggit ni Ms. Rowan kanina na bakit pag magsasaka, ang ganit ng sistema. Bakit po pag mahirap, lalong pinahihirapan? So, ironic, baliktad talagang nakaka-frustrate. Kaya po, umihingi ng tulong ang mga magsasaka sa DAR kasi kayo dapat ang champion nila sa cabinet. Hayaan nyo na yung ibang stakeholders, meron naman silang sariling champion sa cabinet as proper sa gobyerno natin. And then, sa level nila sa cabinet, kung sino yung pinaka may karapatan sa batas ay yun ang dapat mananaig. But okay, so if we will put the past behind us, sabihin natin, ano po yung maitataya nyo, Yusek Galit? Ano ang maitataya ng DAR sa mga magsasaka sa public hearing na ito on record tungkol sa anong gagawin ng DAR para i-distribute yung landholding kina Ginoong Galang? Madam Senator, dalawang bagay po ang sasabihin ko sa inyo po. Unang-una po, gusto ko pong ibalikan konti yung bagay na yung tungkol sa conversion order. Kung mapapansin po natin, Madam Chair, sa Section 16 ng Republic Act 6657, ang binibigyan din po doon, Madam Chair, ng pagkakataon, ng karapatan na mag-apply for conversion ay maski po yung mga magsasaka na binigyan na ng CLUA, provided na naka 5 years na sila, they have the right to apply for conversion. Then, likewise, the landowners have the right, Madam Chair, to apply for conversion. Napakliwanag mo yan sa 6657 na sa tingin namin, Madam Chair, gawa po ng Kongreso, sumusunod po ang DAR. At dalawa po, Madam Chair, doon sa sinabi ninyo na kung anong magagawa ng DAR, gusto ko pong ipabigay ito na isang unsolicited advice, Madam Chair, doon po sa grupo ni Pyra Lucas na nag-i-invoke doon sa execution dito sa conversion order na hindi pa nakakarating sa final and executory character, na mas maganda na isama na nila, Madam Chair, yung issue whether or not with that revocation order,
the DAR should proceed immediately with the coverage of the same. Because, Madam Chair, dalawa pong provision din ng batas ang nagsasalimbayan dyan. Yung Section 30 ng Republic Act 970 at saka yung Section 5 na nag-avail at saka Section 7 na nag-modified po, Madam Chair, doon sa Section 22 naman ng 6657 na kung sakasakali po, Madam Chair, nagkaroon po ng appeal, ulitin ko, bagamat medyo nauulit po itong bahaging ito para lang to underscore a proposition. The moment po na nagkaroon ng appeal at nakapinding po sa Office of the President, hindi po kami nakakapunta kaagad, Madam Chair, doon sa dalawang stages pa remaining, which are the issuances of CLOAS and the installation of the farmers. These two are the remaining aspects in any coverage proceedings. But nonetheless, kapag nahinog na yung RP title, hindi din na pwedeng i-convert yan. And hindi naman conversion order ang interest ng magsasaka eh. Mapasa kanila nga yung lupa nila at masaka nila, hindi i-convert sa ibang use. At yung landowner, hindi na siya landowner, dating landowner na siya. So once, dapat, at ito, I'm hoping, mas sa dark kaysa pa sa amin dito sa Senado, once ma-determine nyo na qualified agrarian reform beneficiaries, dapat pinaglalaban nyo hanggang sa huli. Sorry sir, hindi ako pumiling kanina ng unsolicited advice nyo kina Ms. Pyra. Yung solicited na commitment po ninyo kina Ginoong Galang ng PORAC 106. Meron po ba kayong maitataya sa kanila na maipagtagumpay na yung kanilang pagmamayari ng lupang iyan sa harap ng Madam Chair, una-una po, kami po sa present administration namin, sa Pangulo ni Secretary Conrado Estrella, Madam Chair, ang puso po namin ay sa mga magsasaka. Katunayan, Madam Chair, napakarami na namin decision, foremost of which, Madam Chair, yung decision namin sa Barangay Pinang, na kung saan 35 years in the making ng adjudication, hindi na tapos, tinapos namin sa loob lamang, Madam Chair, ng 3 buwan. Kung saan ngayon na-install na namin yung aming mga farmers, na 35 years hindi ma-install. Nga lang, dito po, Madam Chair, dito po sa pagkakataon nito, dito po sa insidente na to, unang-una po, gusto ko pong ipabatid sa inyo, na kung sakasakali po dumating sa panahon na naging final yung revocation order at pupunta na kami sa coverage, hindi rin po automatic, Madam Chair, ito pong mga pasensya na sa mga tao na ninipresent ni Ms. Pyra Lucas, hindi rin po automatic na sa kanila mabibigay ang lupa. Kasi magkakaroon po rin yan ng land process. Magkakaroon po yan ng land evaluation, identification, kung karapat-dapat ka ba na magsasaka para sa award ng lupa. Opo, Yusek. And in fact, tumagal na ng 5 taon, more than enough time na magawa po yung processing yun. Anyway, actually po, may kalokohan pa dito eh. Sa totoo po, ang mga farmers may affidavit na nagulat sila na may deeds of sale na. So hindi lang po biglang may pogo na naitayo sa lupa nila, may deeds of sale pa. In any case po, nananawagan na lang po ako, I'm sad na walang maibigay na mahigpit na pagtataya ang DAR dito sa kaso ng PORAC 106. Nananawagan na lamang po ako sa Good Executive Secretary na alam ko ay chair din ng PAOK na invested sa pagtingin sa mga illegal activities sa Pogo. There is an appeal before the OP on a land holding that is the very site of the PORAC Pogo. And the chair hopes that this matter can be put to rest at sa panig din ng ating mga magsasaka. Maraming, Mike nyo, Yusek. Sama po ninyo, Madam Chair, ang buong DAR family, Madam Chair, sa pagsugpo dito sa mga illegal na Pogo. Salamat po. Makakaasa po kayo dyan, Madam Chair. Maraming salamat. Pero okay lang po, may iba pang kapwa agencies nyo na talagang tutok dyan. Sana ang matutukan ninyo ay yung pag-award na talaga ng pag-install na ng nina Ginoong Galang at PORAC 106 dito sa lupang ito na misteryosong nasingitan pa ng Pogo. Opo, Madam Chair, makakaasa po kayo. Sa madaling panahon, i-apply namin ang tamang prosesyo, Madam Chair. Ganong kadali yung madaling panahon po kaya? Madam Chair, the moment na nagkaroon ng finality dito sa Office of the President, Madam Chair, ang aming land process sa ngayon, Madam Chair, sa present administration ngayon, kung ganyan lang kalaki ng mga 40 hectares, ay kayang tapusin sa loob ng 90 days. Okay, tulad ng sinabi ko, hindi ko dapat bigyan ng pulse off ang mga grupo na nire-represent ni Binibining Pyra Lucas dahil hindi pa ho yan ang pwedeng maging identified beneficiaries base sa gagawin na land process ng DAR. Sige po. Kung kaya naman po sa loob ng 3 buwan, paki-update na lang po ng DAR itong komite kung na-actionan na po favorably within 90 days. At akin din pong ipa-follow up kay Sec Estrella. At higit sa lahat, yung panawagan ko po kay ES ngayon lang. Po kayo. Salamat, Yusek. At maraming salamat, Ms. Rowan, Ms. Pyra, at Ginoong Galang. Ay, you have one more point? Ms. Rowan, sige po, bago ako dumako final words lang po, maikli lang po ito. Nakakalungkot lamang po na ang ahensya ng gobyerno, ang Department of Agrarian Reform, na supposedly ang mandato ay magbahagi ng lupa sa mga magsasaka at ipagtanggol ang kanilang karapatan. It appears that they are lawyering not for the farmers but for the developers. Bakit ho sa dinami-dami ho ng mga inilabas na DAR Memorandum Circulars, DAR Memorandum Orders, and DAR Administrative Orders na pabor ho sa mga magsasaka? Bakit tila ang pinapanigan ho nilang batas ay yung mga batas na hindi papabor sa mga magsasaka? Nakakalungkot lamang na ang ganitong pangyayari ay hindi lamang sa PORAC nangyayari. Sa buong Region 3, lalo na sa Tarlac, napakatalamak ko na ilang dekada nang inilaban ng mga magsasaka, pero paglabas ho ng order, wala hong nai-implement, iniipit po ng mga mismong kawani ng gobyerno.
nananawagan po kami in aid of legislation na sana ho mabigyan ho ng sapat na panahon na ang mga magsasaka natin ay mabigyan ng proteksyon. In aid of legislation, sana ho magkaroon ng inquiry dahil po marami na sa ating mga magsasaka ang tulad ng ganitong pangyayari na ang dapat maipamahagi sa kanila nakarating sa illegalista o sa mga mayayamang developer. Yan lang po, Your Honor. Salamat, Ms. Rowan. Sige, mag-check po tayo ni na Ginoong Galang sa progress ng DAR sa loob ng 90 days. Salamat po. Mayor Kapil, isang tanong lamang po mula sa chair bago ko i-turn over yung floor kina Sen. Sherwin sa kanila ring mga tanong. Ang sabi nyo po ay wala po kayong alam sa mga illegal na gawain sa Pogo, sa PORAC. Let me flash this letter po, Mayor. Ito po, as early as 2021, na-i-report na po sa inyo no less than by the provincial director or provincial chief ng CIDG Pampanga na may serious illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, and illegal drugs sa premises leased by Lucky South 99. So, pina-flash ko po itong sulat ni Provincial Chief Arvin Hosmilio. So, Mayor, it's either, for lack of a better word, ignorant ko kayo dito or complicit kayo dito. Dito na lang muna po ako and I'll turn over the floor now to Sen. Sherwin, unless meron po kayong gustong i-comment dito sa sulat na ito, Mayor, at yung impression po ng Chair dito. Actually, tinitingnan ko po yung letter. Hindi po siya nakarating sa akin, Your Honor. Mayor, meron pong received stamp July 19, 2021 o 5 days po pagkatapos ipinadala ni Provincial Chief Hosmilio. Pasensya na po talagang in all honesty, hindi po nakarating sa akin yung sulat. Kung nakarating lamang po sa akin, di po namin na actionan yan. So, ignorant po kayo sa sulat na ito? Hindi naman po ignorant. In all honesty, hindi po nakarating po sa akin, Your Honor, yung sulat. Actually, nakikita at nakakausap ko rin naman si Sir Rosmilio. Wala naman po kami napag-uusapan na noon nung makita kami na merong ganun pong pangyayari, Your Honor. Salamat po, Mayor. Actually, hindi lang ito usap, formal letter po. So, very regrettable po na sinasabi nyong hindi nyo po ito natanggap, bagamat nga may received stamp po ng Office of the Mayor. Yes, Mayor. Your Honor, if I may read po, ang report, comprehensive report po ito ng PNP PORAC, Pampanga Pogo timeline po, para mabasa ko lang po. Ganong kahaba po yan, Mayor? 2 page lang po, ano lang naman. Medyo mahaba, 2 page. Kung maaari pong isubmit sa komite at siguro sabihin nyo na lang po sa atin ngayon, at least yung highlights lang po. In 3 minutes, so ano na po ito? Sige po, Your Honor. Date, May 8, 2023, PAGCOR Vice President Brigadier General Raul Villanueva, retired, received reports regarding alleged illegal activities inside Tide Court of Lucky South 99. But as per the PNP, there were no illegal activities happening. August 25, 2023, joint inspection conducted by PORAC LGU with PNP and BFP. We will submit po yung supplementary pictures. Salamat na po. Pinapasok po sila, pero wala po silang nakitang any criminal acts po. Yan po ba, Mayor, yung pinapasok hanggang sa security office lamang? Hindi po. Recently lang po namin na nakita yung report nila na pinapasok po sila nung 2023 po ito, Your Honor. Kaya we will supplement this para Salamat po. makita po natin. Then September 28, 2023, based on reports that there was an alleged missing Thai national, the PORAC BPLO, PNP, CIDG, and ATCU conducted an inspection at Thai court. It was then found out that the said Thai national went home to Thailand on July 2023. October 25, 2023, PNP PORAC coordinated with BPLO regarding the validation of papers of Lucky South 99, to which PORAC BPLO cooperated. November 16, 2023, a certain intelligence officer conducted an inspection of Lucky South 99 to verify if the company continued to operate despite the expiry of their permit on 27 of October 2023. December 28, 2023, another inspection has been conducted by an investigator of PNP to verify if whether Lucky South 99 was still operating after the expiration date of the license. January 19, 2024, an intelligence officer continued to conduct an inspection and verification of Lucky South 99 to ensure that no illegal activities are taking place. March 20, 2024, PNP PORAC received reports that illegal Pogo was allegedly monitored inside Lucky South 99. Allegedly, most workers are Chinese nationals and Filipino workers.
Allegedly, pogos are used to venue for human trafficking, kidnapping, cybercrime, and even prostitution. March 21, 2024, PORAC Station conducted coordination and validation with different agencies, local government, BPLO, PAGCOR, and intensified intelligence monitoring. Upon coordination, management of Lucky South 99 informed the station that their license to operate was still in the process of validation of PAGCOR. Same day, they coordinated with BPLO. March 24, 2024, PNP wrote to PORAC LGU regarding the request for assistance for a GIT. Yun nga po, kaya nakapag GIT po kami nung May 3 at doon na po kami hindi pinapasok, Your Honor. Salamat po, Mayor. Quickly lang, General Villanueva, binanggit din sa timeline yung pangalan ninyo. May comment ba kayo doon sa timeline na pinresent ni Mayor Capil? First page. Doon lamang sa simula. Madam Chair, I'll check my record po. Parang wala naman akong na-receive nun, ma'am. Kasi may compilation naman ako ng reports na dala ko ngayon. So I'll check uli, ma'am. Thank you. Salamat, General. And lastly for now, nabanggit din po, pinresent ko yung sulat ninyo, Provincial Chief Hosmilio, at binanggit din po kayo ni Mayor. May comment po ba kayo sa nangyari o di nangyari pagkatapos nyong isulat itong mga seryosong issue kay Mayor? Good afternoon, Madam Chair, and to the honorable members of this committee. Afternoon po. I remember, Madam Chair, pinareceive po namin ito sa Office of the Business Permit and Licensing Office. Although hindi ko po ma-recall kung meron kaming na-receive na reply. Pero most likely, wala po, Your Honor. Salamat po, Police Major Hosmilio. Alam naman natin, tayong nagtatrabaho sa gobyerno, kapag nagsusulatan tayo, at kahit kababayan natin nagsusulat sa atin, within 15 days, dapat nagre-reply po tayo. At lalo na pag ganitong kaseryoso po yung subject matter. Anyway, salamat po, Police Major Hosmilio. So, Sen. Sherwin, I'd like to turn over the floor to you. Salamat po. Thank you, Madam Chair. I'll pursue the line of questioning that you left off. Specifically po yung letter ng PNP. I'm trying to, kung pwede ma-flash lang natin. Mahalaga po itong letter na ito dahil, yung kaninang letter? Yan. Mahalaga po itong letter na ito dahil as early as 2001, meron na na-detect ang PNP CIDG na merong illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, illegal drug use involving Chinese nationals residing in Royal Hotel located in Pulong, Maba, Barangay Santa Cruz, Porac. Kung makikita ho natin, as early as 2021, yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. Exactly the same. Illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, may nakita rin illegal drugs at that time, nung nag-raid, this year. So, in 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. Pero pinalampas lang ito until 2024. 4 years after. So, ganun kahaba, pinalampas itong criminal activities dito sa Porac at dito sa Royal Hotel that is located in Porac. Gusto ko itanong si Major Hosmilio. Kayo nagpadala nitong letter, Major? Yes, Your Honor. Ano ang nag-udyok sa inyo para ipadala itong letter na ito? Base po sa naalala ko, Your Honor, nag-assume po ako as Provincial Officer of the CIDG Pampanga, June 2021. And then, meron pong walk-in informant na in-entertain po kami sa aming opisina, alleging yung illegal activities sa Royal Hotel, which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam, serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po sa hotel na yon. Kaya, as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU in order to verify and obtain documents, material sa aming investigation. Mr. Chairman, wala pong Aramis. Mayor, with due respect po. Mayor, mamaya na po kasi nagtatanong pa po si Sen. Sherwin. Meron tayong procedures, Mayor. You'll be recognized later. Major, itong sabi niyo may informant na lumapit sa inyo. Do you kung bakit lumapit sa inyo? Ano bang naging scenario at that time? Informant o ma-victim? Ano bang lumapit sa inyo?
base po sa naalala ko, Your Honor, empleyado po siya sa loob ng Royal Hotel na either nag-resign or parang ganun po, Your Honor. And then, nakita ko dito sa letter nyo na pinadala kay Mayor Capil in 2021, humingi kayo ng mga documents, particularly sa business permit section. Yes, Your Honor. And then, nasabi nyo rin kanina, sa base sa tanong ng ating chairperson, na to the best of your memory, hindi kayo walang reply from the local government unit. If my memory serves me right, Your Honor, wala kaming na-receive na reply. Did you check your records kung merong any reply, any communication from the business permit section of the LGU? Kasi kung ikaw ang business permit head at ito naka-address to kay Mayor at ang pinag-uusapan dito krimen, wala nang kaduda-duda, dapat diretso sa lamesa ni Mayor to eh. Diba? Hindi mo na pwedeng ito go through the normal process para receive. Diretsuhin mo na kay Mayor to dahil we're talking about illegal detention, prostitution, illegal drugs. No? So, from your background check and also from your records, meron bang any communication from the LGU? Palagay ko po, Your Honor, wala. Kasi nag-resort po kami sa pag-contact dun sa victim nung wala po kaming ma-receive na reply from the LGU. Since the offense involved ay estapa, we tried to communicate with the victims para magamit namin sila, Your Honor, mag-testify sa court. Na-contact niyo ba yung victim after that? Na-contact po namin, Your Honor, but the problem is yung po mga biktima ay mga foreign nationals living abroad. And at that time ay pandemic po, yung travel restriction. Hindi sila makapunta dito sa Pilipinas. So nag-reach out kayo dito sa mga biktima. Ito yung mga nagsumbong sa inyo? No, Your Honor. Yung pong CSR representative na nagtatrabaho sa Lucky South 99. Diba sabi mo kanina may Pinoy na dating nagtatrabaho na nagsumbong? Yes po, yun po yung walk-in informant. Foreigner siya, local? Pinay po, Pinay. And then, pinursue nyo ba itong case sa kanya? Kumuha pa kayo ng mga information? Sa malala ko po na ship yung focus namin sa ibang pogo po sa Clark. Pero itong particular letter, wala nang subsequent action. May mga subsequent action po ba ito? Nung hindi po namin ma-convince yung biktima na magpunta sa Pilipinas para mag-file ng complaint, natabunan na po. Hindi na, nawala na po sa focus. Okay. And then, based dito sa mga records, ang next action na ng LGU is itong 2023 inspection. So, Mayor Capil, bakit ang tagal? From 2021 to 2023. Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. No? To be honest, that's a very convenient excuse. No? Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. At ang tanong ko, this was directed to your business permit office, no? Tama po ba? Una po, walang hotel na Aramis sa Porac at Royal Hotel sa Angeles po yun, Your Honor. Let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical eh. No? May sulat to, address sa inyo, nasa Porac, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ho, ito pinadala ito sa business permit section, tama po ba? With all honesty and with your respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive eh, very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive ho ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Senator Erwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG, of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ipa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ipa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama in Senator Erwin. Thank you. So, parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin, wala tayong natanggap na ganitong letter. Makikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, noong 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. No? Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroong nangyayari. Kasi kung hindi, bakit
And- Natanong ko na ito last time. Bakit police kasama doon sa 2023 inspection?